Magandang umaga mga kapatid at magpapatuloy tayo para sa ating pag-aaral sa Ebanghelyo ayon kay Marcos. Ito ang ating ka-44 na yugto para sa ating pong napakahabang paglalakbay dito sa bahagi ito ng banal na kasulatan. This is a wonderful gospel at I hope na nag-enjoy tayo sa pag-aaral sa aklat na ito. Ayon po sa kasaysayan, si Julius Caesar, siguro kilala niyo ang pangalan Julius Caesar, isang Roman general. Noong kanyang kapanahunan, isa siyang magiting na general at tinuturing din na isa sa pinakamagiting na general na nabuhay sa kasaysayan. Nung si Julius Caesar at ang kanyang mga kawal ay tumawid ng River Rubicon. Ito po ay isang malaking ilog at tumawid at ang kabilang pangpang noon ay ang bansang Britanya na, Britain. Nung siya tumawid doon, kasama ng kanyang mga kawal, alam niyo po ang kanyang ginawa, yung pong mga sinakyan nilang bangka ay kanyang sinira at kanyang sinunog upang ilagay sa isipan ng kanyang mga kawal na this is a point of no return. Hindi na pwedeng tumakas pa, hindi na pwedeng umatras pa. Ito na ang pagkakataon para lumaban at sakupin ang bayan ng Bretanya. Ang Panginoong Jesucristo ay dumating na rin sa punto na wala ng atrasan pa. Jesus has now reached the point of no return. Dumating na siya sa Jerusalem. Hindi bilang isang pilgrims. Alam niyo po, noong panahon ito yung panahon na magdiriwang ang mga Hudyo ng kanilang tinatawag na Passover feast. Tatlo po ang major feast ng mga Hudyo. Yung Passover feast, yung pong Feast of the Pentecost, ito yung araw ng pagdiriwang nila ng pagpapala ng Diyos sa kanila, yung Ani, and the Feast of Tabernacle. Tatlong mga major feast na annual feast na ginagawa nila, ino-observe nila yan. At sa tuwing meron po mga pista, sila po ay naglalakbay mula sa kanilang mga lugar patungo ng Jerusalem. No? Yan po ay isang kaugalian na noong una pa. Para ba kumbaga sa ating panahon ngayon, sinasabi nga nila yung Bohol daw, kapag Mayo, bumababa daw ng konti, pababa yung isla. Kasi pumupunta yung mga tao ron dahil yun ay fiesta sa Bohol, yung pong Mayo. Pero this is a feast at si Jesus Christ, patungo na sa Jerusalem, kasabay niya yung mga pilgrims, hindi para ipagdiwang ang isang pista ng Pasko, kundi para isakripisyo ang kanyang sarili sa krus na mauwi sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay pagkatapos ng pagmamahal. Sa chapter 9, verse 30, nagsimula na ang Panginoon Jesucristo kasama ng kanyang mga alagad ay lumisan sa Galilea. At alam natin na yung pong Galilean ministry, dito matagal na nagministeryo si Jesus sa lugar ng Galilea. At pag alis niya sa Galilea, patungo na siya ng Jerusalem. Ibig sabihin, ito na yung panahon. Ito na yung araw na kanyang tutuparin na ang utos at ang pangako ng paghahandog ng kanyang buhay para sa kanyang mga mananampalataya. Patungo na siya ng Jerusalem. At habang sila'y nasa daan, tinuturuan niya ang kanyang mga alagad ng maraming mga mahalagang katotohanan bilang paghahanda rin sa sakripisyo na gagawin niya. Hindi naiintindihan ng mga alagad ng maraming bagay, pero sa pagkakataon ito, mga kapatid, ay mayroong isang bagay na magiging mas malinaw sa isip ng mga alagad patungkol kay Jesus bilang isang Messiah. Na hindi siya isang self-proclaimed Messiah. Hindi niya ipinroklama ang sarili niya bilang isang Messiah. Siya yung tinutukoy ng mga propeta mula pa noong una na isang darating na Messiah hari. Isang Mesiyas na hari na magdadala ng kaharian dito sa mundo, sa isang mundong makasalanan at sa isang mundong naghihimagsik sa Diyos. Siya isang hari ng mga tinubos niya ng kanyang sariling dugo at ng sakripisyo. Siya ang hari na magsasagip sa kanyang mga tao sa tiyak na kapahamakan. Isang hari na magdadala ng kapayapaan, tunay na kapayapaan.
at walang hanggang kapayapaan. Ang mensahe na nais ko pong dalhin mula sa mga talata na ating pong pag-aaralan ngayon na ito, Jesus is the promised King who came to bring spiritual deliverance. Na mahalaga itong punto na ito, mga kapatid, sapagkat sa pananaw ng mga nationalistic Jews, yung mga makabayang Hudyo, ang Mesaya na darating ay isang tao na magliligtas sila sa kanila sa kamay ng mga Romano. No, isang tao na magpapalaya sa kanila sa pagkagapos sa pamamahala ng Roma ng panahon na yon. Pero hindi po. Sapagkat ang totoong darating na Mesaya na hari ay darating sa higit na mas mahalaga at mas dakilang dahilan. Siya'y darating para pagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Hindi siya darating para sa mga Hudyo lang. Siya'y darating para sa mga tao sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang lahi at lipi na kanyang ililigtas sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng kanyang sakripisyo, ng kanyang kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay. Ngayong umaga, nais ko pong ibahagi ang dalawang bagay. Una, tingnan natin the arrangement for the king. Pangalawa, the attention given to the king. The arrangement for the king. Now, sinasabi dito na si Jesus ay approach na, malapit na siya sa Jerusalem. Nung nandun na siya sa may boundary ng Jerusalem, hindi agad siya dumiretso sa Jerusalem, pumunta siya sa isang lugar na kung tawagin ay Bethania or Bethany. Ano ba ang significance ng Bethany? Anong naalala nyo sa lugar ng Bethany sa pagbabasa ninyo ng Biblia? Di ba dito sa lugar na ito, nakatira si Lazaro, ang kanyang kaibigan, at ang kanyang dalawang kapatid na babae na si Mary at saka si Martha. Dito rin sa lugar na ito, gumawa ang Panginoon Kristo ng isang dakilang himala ng kanyang buhayin si Lazaro na 4 na araw nang nakalibing. Now, hindi binanggit ito ni Marcos, pero binanggit ito ni Apostol Juan doon sa kanyang ebanghelyo. Na hindi na ito binanggit pa ni Marcos sapagkat para kay Marcos, ang mga detalye ay hindi na mahalaga. No? Ang mahalaga sa kanya, maibigay ko ano yung essential sa kanyang gospel na gusto niyang ipaabot sa mga tao. Pero yun ang nangyari sa Betania. No, sa bahagi ito na nais ko ipakita sa inyo na ang hari na ito ay isang hari may otoridad. He is the king of authority. Alala, nang binasa natin dito, binasa sa atin ni Michael, na nung si Kristo ay nasa maliit na bayan ng Betania, kanyang inutusan ang dalawa niyang alagad na pumunta doon sa karatig na puok, na kung tawagin ay basa ay Bethpage, or sa English ay Bethpage, no? At very uncertain itong lugar na ito, kung saan ito ngayon, sapagkat wala na ito sa mapa, no? Kung ano yung lugar na yan. Pero ito ay, nung panahon yun ay katabi, sabi, karatig ng lugar ng Betania. At sinabi niya sa kanyang dalawang alagad, pumunta kayo sa lugar na yan, may makikita kayong asno, isang batang asno, at yung asno na yun ay hindi pa nasasakyan ng sino man. Kalagan ninyo ang asno yan. Pag sinita kayo ng sino man, maaaring may-ari o ng sino man, ang sabihin lang ninyo, kailangan ito ng Panginoon. At yun nga ang nangyari. Sila'y pumunta roon at nakita nilang isang asnong nakatali. Kinalagan nila. Sinita sila. Ano ginagawa niyo? Ba't tinakalagan ninyo yan? Sinabi nila, kailangan ito ng Panginoon. At hindi na nagsalita pa ang nangyari. Nakakagulat din, di ba? Na may mga scholars na nagpaliwanag na maaari daw, na kinausap ni Jesus ang may-ari ng asnong ito prior to that event. Prior doon sa pag-utos na sa kanyang mga alagad. Meron ng tinatawag na pre-arranged agreement. Nag-usap na sila. No? Well, maaaring totoo yan, pero maaaring ring hindi. Para sa akin, ako'y naniniwala na this is an act of authority on the part of the King Jesus. Ito po ay pagpapakita ng otoridad ng Panginoong Kristo. Meron siyang kontrol sa bawat sitwasyon. Siya'y aktibo sa bawat pangyayari. Si Jesus patungo sa Jerusalem ayon sa plano
para gawin niya ang pagtubos na magre-resulta sa kaligtasan ng kanyang mga tao. Pero hindi siya unwilling victim. Hindi siya isang biktima ng pangyayari. Hindi siya isang biktima ng sitwasyon na labag sa kanyang kalooban. Ang lahat ng pangyayari ay kontrolado niya. Kontrolado niya ang sitwasyon. He's actually orchestrating all things. And He's fulfilling the scriptures. Diba sinabi sa John chapter 10 verse 18? Sabi niya, walang kumukuha ng buhay ko. Ito'y kusa akong ibinibigay. Meron akong karapatang ibigay ito. Meron akong karapatang kunin ito o bawiin ito. Anong ibig sabihin? Maging yung pangyayari niyon ay kontrolado ng Panginoon. He is in control of the situation. He is in control of everything. He is not an unwilling victim. And all these events are designed to show that He is in charge. Kumbaga sa sasakyan, He is on the driver's seat. Siya yung nagmamaneho. Isa sa mga hymno na paborito ko na hindi na masyadong kinakanta rito sa church natin. Medyo matagal na. Kantayin natin siguro ulit. Yung sovereign ruler of the skies. Diba? Sovereign ruler of the skies. Ever gracious, ever wise. At sabi pa doon, all my times are in thy hand. All events are in His command. Ano, napakagandang katotohanan nito mga kapatid. This would bring a great comfort to us. Ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, kung Siya nga ang iyong Panginoon, kung Siya nga ang iyong tagapagligtas, Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay, mabuti man o masama. Maaaring nakakaranas tayo ng mga mapapait na karanasan, mga bagay na maaaring nagbibigay ng sakit sa ating kalooban. Kung Siya ang ating Panginoon, kung Siya ang ating tagapagligtas, huwag natin isipin na tayo ay bigo, o tayo ay lugi, o tayo ay kawawa. Ang Panginoon ang may control ng lahat ng bagay. He is orchestrating everything for the glory of His name and for the good of His people. Now, isa pang bagay rito na mapapansin natin, no? Meron pong malaking probability o possibility na yung pong may-ari ng asto na ito ay isang tagasunod din ni Jesus. Kasi nung kalagan, nung mga alagad yung asno na nakatali, nung sinaway sila, bakit yung kinakalagay yung sinita sila? Sabi ng Panginoon, kailangan niya ito. At tumigil na siya, pinayagan na siya. Malaking probability na maging ang tao ito ay isang tagasunod mismo rin ng Panginoong Kristo. Kaya, nung sabihin ang isang password, no? Parang password yun. The Lord needs it. Hindi na nag-isip pa yung lalaki. Ibinigay niya na ng pusa. Meron ba tayong ganyang klase ng mag-iisip? Meron ba tayong ganyang klase ng kaisipan na ang lahat ng bagay ay sa Panginoon? Na tayo katiwala lamang ng Panginoon? Ano ang meron tayo ngayon? Katiwala lang tayo ng Panginoon. Ibinigay niya lang sa atin yan para ipagkatiwala sa atin. Ano man yan? Mga tinatangkilik natin. Pera, lakas, panahon. Maging ang ating buhay. At pag sinabi ng Panginoon, kailangan niya yan, handa tayo ibigay. Pero ba tayong ganyan klase ng kaisipan? Pero ba tayong ugali tulad ni Job? Naalala niyo ba ang kwento kay Job? Noong si Job, na isang mayamang tao at matuwid sa harapan ng Panginoon, namumuhay ng may katuwiran, dumating sa kanya ang mabigat na trahedya na wala ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang isang pinakamabigat pa, namatay ang kanyang mga anak. Pagkatapos na mamatay ang kanyang mga anak, nagkaroon pa siya ng bukol mula sa puyo hanggang sa kanyang talampakan. Ano ba't hindi na siya kinakailangan pang magdamit kasi maaari magdidikitan ng mga damit sa kanyang katawan dahil punong-puno siya ng sugat. Siya nakahandusay na lamang sa isang abuhan. Ano sinabi ni Job? Sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos din ang may karapatang bumang. Purihin ang kanyang pangalan. The Lord gives. The Lord takes away.
Blessed be the name of the Lord. Meron ba tayong ganyang klase ng damdamin, mga kapatid? Do you think Jesus has freely exercising His authority in your life? Siya ba ang hari ng iyong buhay? Sino nasusunod sa iyong pamumuhay araw-araw? Siya ba o ikaw? Mahalagang tanong yan sa mga totoong pinaghaharian ni Jesus. Kung ikaw ay totoong mananampalataya, siya ang iyong Panginoon, ang bawat desisyon, ang bawat aksyon, ang bawat lumalabas sa ating bibig, ang bawat pag-uugali na meron tayo, ay dapat ayon sa pagiging hari ni Jesus sa ating buhay at ayon sa kanyang pagiging Panginoon. He is the King of authority. Pangalawa, He is the King of humility. Na bakit si Jesus sumakay sa isang asno? Ba't hindi sa isang kabayo? Yun ang tanong. Na huwag natin isipin, mga kapatid, na ang asno ay isang mahinang klase o mababang klase ng hayop. Sapagkat noong unang panahon, in the ancient world, yung pong asno ay sinasakyan po ng hari. In fact, si Solomon, if you will read, and we have no time to read it, 1 Kings chapter 1 verses 33 to 34, you will find there na si Solomon ay coronation na, no? Puputungan na bilang isang hari doon sa lugar ng Gihon at magpuputong sa kanya ay ang saserdote si Sadok at saka ang isang propetang si Nathan bilang hari na susunod sa kanyang amang si David, siya'y sumakay sa isang asno. At maraming propesiya sa lumang tipan. Genesis chapter 49 verses 10 to 11. Zechariah chapter 9 verse 9 to 10. Na nagsasabi na yung darating na Messiah ay isang hari na sasakay sa isang asno. Basahin lang natin ang Zechariah o Zecharias, kapitulo 9, talatang 9 hanggang 10. Ito po ay isang propesiya ng isang propetang si Zacarias patungkol sa darating na Mesiyas. At ito ang kanyang sinabi, chapter 9, verse 9 to 10. Magalak ka ng husto, o anak na babae ng Sion. Sumigaw ka ng malakas, o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, na isang batang asno na anak ng asnong babae. Aking aalisin ang karwahe mula sa Ephraim, at ang kabayo mula sa Jerusalem, at ang mga busog na pandigma ay mapuputol, at siya'y magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa. Ang kanyang nasasakupan ay magiging mula sa kabilang dagat hanggang sa dagat, at mula sa ilog hanggang sa dulo ng lupa. Yan ang darating na Messiah. Napapaliwanag ko mamaya yung katotohanan yan. Pero dito makikita natin na noon pa man ay pinakikita ng isang asno ay hindi isang mababang klase ng hayop, sinasakyan niya ng mga hayop. At narito ang Panginoong Kristo. Sasakay siya sa isang asno, hindi dahil wala siyang masakyang iba, hindi dahil yun ang naisip niyang sakyan, kundi yun ang sinabi ng lumang tipan. Sa isang darating na Mesayang hari, siya'y sasakay sa isang asno. At siya'y magdadala ng kapayapaan, hindi ng digmaan. Napapansin ninyo bakit asno at hindi kabayo? Sapagkat noong unang panahon, ang kabayo ay ginagamit ng mga general sa pakikipaglaban. Ang asno ay sinasakyan hindi para sa isang digmaan, para magdala ng kapayapaan. Hindi para magproklama ng digmaan. And I'll explain that more in my second point. Now, one other aspect na I think deserves to mention here is, yung pong asno ay isang hiramdam. Ang ating Panginoong Kristo, nung siya nandito sa mundo, namuhay siya ng isang simple, isang mahirap na tao. In fact, halos lahat sa mga mahalagang gawain at napangyayari sa buhay niya, lahat ay karamihan ay hiniram lang. Halimbawa, nung siya ay ipinanganak ni Birhen Maria, siya ipinanganak sa isang hiniram na paanakan sa pasawsaban.
Nung siya ay nangaral doon sa dagat ng Galilea, napakaraming tao. Siya ay humiram ng bangka. Itong nagsilbi niyang pulpito para mangaral sa mga tao. Nung siya ay patungo na ng Jerusalem, siya ay humiram ng isang asno na kanyang sasakyan. Nung siya ay namatay at inilibing, siya ay inilibing sa hiniram na libingan. Bakit ko binibigyang pansin yan? Gusto ko sabihin na sa bawat isa sa atin na hindi totoo ang kaisipan ng marami sa ating mundo na ang kayamanan, ang batayan, at ang sukatan ng tagumpay. Ang hari ng isang sinukop ay dumating sa mundong ito. Isang mahirap na. Hindi siya nabuhay na isang maramihan. Wala siyang ipinagmamalaking economic assets. Alam ko na marami sa atin dito na maaaring nag-i-struggle din sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hirap na hirap kung saan kukuha ng pagkain, kung saan kukuha ng pambayad ng bills, at sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Naiintindihan ko yan. At naiintindihan ko sapagkat nararanasan ko rin yan magkaminsan. Pero huwag nating isipin na kung tayo ay naghihirap, ay parang bigo na tayo at malayo tayo sa tagumpay. Sana'y maaliw tayo sa katotohanan na ang Panginoong Kristo na hari ng sangsinuko, ang Panginoong Kristo na bumaba rito sa mundo at kinalulugdan ng Diyos, ang Panginoong Kristo na gumawa ng matinding impact sa kasaysayan ng planetang ito, ay nabuhay na isang simple lang, isang mahirap lang, isang mapagpakumbaba. At sana, ganun din ang ating tingnan. Sapagkat hindi ang kayamanan ang sukatan ng tagumpay. Hindi ang kayamanan ang sukatan para sabihin na tayo nating nalulugod sa atin ng Diyos. Si Jesus, kinalugdan ng Ama, ngunit nabuhay na isang mahirap. Let's go to my second point, the attention given to the King. The attention given to the King, first of all, is marked by anticipation. Pansinin natin, dito sa binasa natin, nasa sa atin ni Michael, dito sa chapter 11, ng Mark chapter 11, for Mark chapter 11, and the following verses 1 to 11, nung ang Panginoong Kristo ay sumakay na sa asno, ang sabi rito, mayroong mga nauna at mga sumusunod sa Kanya, anong ginawa nila? Kanilang inilatag ang kanilang mga balabal sa daan. Para bang, ang tawag natin dito, kumbaga sa ating panahon ngayon, red carpet, no? Welcome, di ba? Yan ang nangyayari sa mga kasalan na matitindi, sa Senado, kapag mayroong SONA, nagkakaroon ng red carpet, dinadaanan ng mga dignified na mga tao. Parang ganun. Inilatag nila ng ilang mga balabal. Kumuha sila ng mga sanga, mga palaspas. At dito siguro, kinuha. Practice na yan. No? At pagkatapos ay sila'y nagwagay-way na parang wagay-way ng kagalakan. At nagsimulan silang umawit. Umawit ng awitin ng mga pilgrims na makikita sa Psalms 118 verse 26. Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Ang salitang Hosanna, ang ibig sabihin po nun ay, save us now. Iligtas mo kami ngayon. Hosanna, who comes in the name of the Lord. Bakit gano'n na lang ang kagalakan ng mga Hudyo? Bakit may gano'n silang damdamin? Bakit nagkaroon sila ng delightful welcome? Alam niyo mga kapatid, sapagkat noong pa man, inaasahan na nila na may darating na isang Mesaya, isang hari na darating. At itong Zechariah chapter 9 verses 9 to 10. Isipin niyo ang isang magulang. Noong unang panahon, binabasa po nila ang lumang tipan sa kanilang mga anak. At maaaring isa sa mga nababasa nila itong Zechariah chapter 9 verses 9 to 10 yung binabanggit na pagdating ng isang Mesiyas. At maaaring ina-anticipate din nila ang tanong ng kanilang anak, sino po yan? Sino po yung tinutukoy niya? Kaya sa isip ng mga Hudyo, bata man sila, na mayroong isang darating na Mesaya. Mayroong isang darating na hari. Kung sino yun, hindi nila alam. Maaaring ito na. Ito na ang Panginoong Kristo. Siya, ang Mesaya na yun. Maaaring mga anak na, mga magulang na ito sinasabi nila sa kanilang mga anak,
na siya ang magbibigay kalayaan sa atin. It is marked by anticipation. Pero pangalawa, and the last, it is marked by confusion. Why they shout Hosanna, which means save us now? Bakit sila sumisigaw? Alam niyo mga kapatid, hindi nila iniisip na ang darating na Mesaya ay magbibigay sa kanila ng kaligtasan sa kanilang kaluluwa. Hindi nila iniisip ang katubusan sa kanilang kasalanan. Ang iniisip nila ay isang political liberator. Isang hari na magbibigay sa kanila ng kalayaan sa pamamahala ng Roma ng kanilang kapanahunan. They are hoping that the Messianic King, if that is Jesus, would deliver them in the hands or in the yoke of the Romans. They want independence from the Romans. Alam niyo po, ang kwento ng mga, siguro, kung magbalik kayo magbasa ng kasaysayan, 63 BC ang nangyari. Noong mga sundalong Romano ay nagmarcha patungo ng Jerusalem sa pangunguna ng isang Roman general na ang pangalan ay si Pompey. Ang pangalan pa ni Kuya Pompey. Nung makarating sila sa Jerusalem, ito na po ang pagkakataon na ang mga Israelita ay napailalim sa pamamahala ng imperyo ng Roma. Mula noon, sila napailalim sa bakas ng mga Romans. Nagbabayad sila ng buwis sa mga Romans. Kaya nakapansin-pansin na masama ang tingin ng mga Hudyo sa mga tax collector noong panahon na yun. Sapagat yung mga pera na kanilang nakukolekta, na dinadaya rin ng iba, ay ibibigay, hindi naman yun sa sinagoga, kundi yun rin napupunta saan? Sa Roman government. And they want independence. They want independence. And they think that the Messiah that will come will give them independence. In fact, if you will know history, noong pong panahon na ang Panginoon Kristo ay mamatay at muling magbuhay, pagkatapos niyan, 35 years after that, ang mga Hudyo ay nagpahayag ng kanilang rebellion, ng kanilang paghihimagsik sa imperyo ng Roma. Kaya, noong 70 AD, si Titus the Great ay lumusob sa Jerusalem upang wasakin ang buong bayan ito at pabagsakin ang templo bilang katuparan ng hula mismo ng Panginoong Kristo. At mula noon, ang mga Hudyo ay nangalat sa iba't ibang lugar. Kaya nga mapapansin niyo noong World War II, bakit maraming Hudyo sa lugar ng sa bayan sa mga bahagi ng Europa, sa Germany, sa Austria, sapagat nangalat na sila. At noong 1948 lamang sila pinabalik ng United Nations sa kanilang bayan para ideklarang isang bansa muli. Yan ang nangyari. Kaya kung ikaw isang Hudyo, gusto mong makalaya, gusto mo ng independence. At ang iniisip mo yung darating na Messiah, siya magpapalaya sa iyo sa kamay ng mga Romans. Parang tayo, kung inyong titingnan yung kasaysayan ng Pilipinas, 333 years, tayo na sa ilalim ng mga Kastila. Ang pagdating ng mga Amerikano, ang iniisip natin, ang magpapalaya sa atin sa kamay ng mga Kastila, pero pagkatapos po silang manalo, sila naman ang sumahot sa atin. So mayroong misconception, may confusion. Akala nila, yun ang mangyayari. Marami sa kanila, they misinterpret the scripture na yung Messiah na darating ang magbabalik ng gloria ng Jerusalem, magbabalik ng tinatawag na trono ni David. Anong ibig lang sabihin? It only shows that they didn't understand the true nature of the Messiah. No? Yung pong idea sa kaisipan ng isang makabayang Hudyo na ang Messiah ay mamamatay ay isang malaking kalituhan. It is ridiculous.
paano tayo ililigtas niyan? Diba? Sapagkat mali ang kanilang basa sa kanilang Biblia. They got it wrong. In short, they don't understand the gospel. Hindi nila naiintindihan ang Ebanghelyo. Ano ba ang Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ay patungkol sa isang makasalanan na kinapupuotan ng Diyos. Ngayon tatanggapin na ng Diyos sa kanyang presensya sa pamamagitan ng tagapagligtas na mamamatay para sa kanya. Si Jesus ang tumanggap ng parusa na dapat tatanggapin ng makasalanan tulad natin. At dahil sa pagtanggap niya ng parusa, binigyan niya tayo ng kalayaan sa sumpa ng kasalanan. Yan ang Ebanghelyo. At yan ang hindi nila naintindihan. Paano isang makasalanan tulad mo at tulad ko itatanggapin sa presensya ng Diyos? Ang sagot, ang Ebanghelyo ni Jesus. Siya na matuwid at banal ay tumayo sa gitna ng kanyang mga tutupusin upang tanggapin ang parusa para sa kanila. At upang ang mga taong ito ay tanggapin din ng Diyos sa kanyang presensya. And that is something that must be clear to each one of us here. Si Kristo ay dumating sa mundong ito para sa pinakamahalagang kailangan natin. No? Minsan ang iniisip natin, ang pinakakailangan natin, pera. Ang kailangan natin ay isang pinuno na magaling. Ang kailangan natin ay isang maunlad na ekonomiya. Hindi mo sinasabing hindi natin kailangan ng mga yan. Ang kailangan natin ay malusog na pangangatawan. Yun ang iniisip ng marami sa atin na kailangan ko. Pero hindi yun ang pinakamatindi mong kailangan. Ang kailangan mo ay kaligtasan ng iyong kaluluwa. Paano ka tatanggapin ng Diyos? Sapagkat maging mayaman ka man, maging nasa itaas ka man ng lipunan. Anong sabi ng Biblia? What does it profit a man if he gains the whole world and losses his very soul? Anong pakinabang ng isang tao? Makamit man niya ang buong sanlibutan, mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Anong kailangan? Kaligtasan ng ating kaluluwa. At yun ang dahilan kung bakit dumating ang Messiah. Hindi para bigyan ng political freedom ang mga Hudyo. Yan ba ang naiintindihan natin? Yan ba ang naunawaan ng bawat isa sa atin? Kung may kausap ako rito na hindi ka pa mananampalataya, hindi ka pa Kristiyano, talagang tumawag ka sa Panginoon ngayon at sabihin mo sa Kanya, Hosanna! Save me now! Iligtas mo ang aking kaluluwa! Sapagkat yan ang pinakamatinding kailangan ng isang tao. Iligtas mo ako! Sapagkat kung hindi ka ligtas, ikaw ang pinakamiserabling tao na nabubuhay sa mundo, gaano ka makayaman, gaano ka man kasikat, gaano ka man tinitingala ng mga tao sa lipunan. Kailangan mo ng kaligtasan. At ang kaligtasan yan ay sa pamamagitan ng Messiah. Si Jesus na namatay sa kasalanan tulad mo at kailangan lumapit sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi at sabihin ng salitang, Hosanna! Save me now! Ang mahalaga yan, maging tayo mga Kristiyano na naririto. This is important. No? Sapagkat minsan, sa ating panahon ngayon, nakakalungkot. Mali ang tingin ng iba kay Jesus. May mga Christian church at minsan mga Christian preachers today. When they preach Christ to address their temporal needs. Sinasabi nila, kung may problema ka ba sa pera, tanggapin mo si Jesus. O may problema ka ba sa relasyon mo, tanggapin mo si Jesus. O may problema ka ba sa kalusugan mo, tanggapin mo si Jesus. O may problema ka ba sa boss mo, ay manampalataya ka kay Jesus. May problema ka ba sa kalalagayan ng bansa natin, ay magtiwala tayo kay Jesus. No, hindi ko sinasabi na hindi natin pwede pagtiwalaan si Jesus sa lahat ng niya, pero hindi dumating si Kristo para sa mga mabababaw na dahilan.
Dumating si Kristo sa mga mas matindi at mas malalim na dahilan. Ano yun? Yung problema espiritual. Jesus did not come to meet those needs. Jesus came to meet our deepest and most important needs, our spiritual need. We need spiritual deliverance. Si Jesus ay nagpunta roon. At kung maliwanag sa atin na si Kristo ay dumating para i-address ang pinakamatindi, ang pinakamalalim at pinakamabigat nating problema, ang ating pangangailangan ng kaligtasan, ang ating pangangailangan ng pangkaluluwa, at ito'y tinanggap natin ang kaligtasan niya sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus na pinagtiwalaan natin. Kung maging malinaw sa atin yan, makaka-apekto yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa ating pag-uugali, patungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran. Sa ating pananaw, patungkol sa pagsamba at paglilingkod. Sa ating pagtingin sa usaping pangrelasyon. Relasyon ng isang anak sa kanyang magulang. Relasyon ng magulang sa kanyang anak. Relasyon ng bawat isa sa atin bilang magkakapatid. Kung malinaw sa atin ang Ebanghelyo, hindi magiging mahirap para sa atin na maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Hindi magiging mahirap para sa atin na ibigay ang ating oras, panahon, at pati ang ating tinatanggi sa ikasusulong ng Ebanghelyo niya sa pamamagitan ng kanyang iglesia. O ikaw ay nakay Jesus, ang lahat ng yan ay madali mo magagawa sapagkat si Jesus ay kumatagpo ng pinakamabigat at pinakamabinding pangangailangan ng Diyos. Maraming salamat sa inyo. Magkikinig tayo naman natin. Okay,